Ay naku, panalo. Minsan nakakainis 'to si Teacher Mark, eh, 'no. Buti ka actually kumakain ako habang pinapanood ko 'yan. Puno 'to, eh. This is, pomelo 'no. Nabalatan ng pomelo na bili ko sa Landmark. Hanep sa presyo. Hindi ko alam kung ilang pomelo 'yan, eh. Parang nasa 300 eto guys 300 'to. Nasa 300 'to. Bigat-bigat naman siya, eh. Hello, Teacher Mark. Shoutout sa lahat watching from US. Hello, Mami Meow. Magandang gabi. Or magandang umaga rather. Sa'yo. Chris Paul, sabi dito, walang mawawala kasi pag kinasuhan siya, sabi rito. Wala pang kaso ha. Wala pang kahit ano. Yun yung masaklap, eh. I challenge everyone, no, to watch this video. Kasi itong video ni Teacher Mark, pinakita niya rito. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa ano eh, sa resibo. Pinakita dito ni Teacher Mark na mismong NBI ang nagsabi na merong reklamo pero walang kaso. At hindi nagpro-prosper yung reklamo na maging kaso. Ang tanong, problema ba yan? Kasalanan ba yan ng NBI o mismo yung mga nagreklamo hindi na pinursu yan? Sabi mo, siya ay nang scam. Lupit. Cut the process. Yung si Rene Kilario, naloko ng isang barangay. Tinawag na Senior Aguila. Si Tulfo, naloko ng 26 million. Dapat tawag sa kanya, Supreme Aguila. Scam agad? Diba? Grabe. Bintangero in action talaga to si Idol. Yes, sir. Kanina ko pa po pinapagilan niya kay Mayor eh. Kay Mayor Ray Oy. Pero Kasi nga, Bakit hindi yan pinatulan ni Mayor Ray Uy? Sa tingin nyo, bakit? Ito kasi yung rason dyan. Ito yung mga potential, no? Na kung yan pinatulan ni Mayor Ray Uy, ito yung isa sa pwedeng maging kabagsakan, no? Ni Raffy Tulfo at saka nung pulis. Okay? This is Republic Act number 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices. So ayun nga dito, public officer includes elective and appointed officials and employees, permanent or temporary, whether in the classified or unclassified or exempt service receiving compensation, even nominal, from the government as defined in the preceding subparagraph. Okay? Imagine nyo, under Section 3, corrupt practices of public officers, in addition to acts or omission of public officers already penalized by existing laws, the following shall constitute corrupt practices of any public officer and hereby declared be unlawful. Ulitin natin. Ano nga ba ang public officer? May it be elective or appointive official. Lahat po ng binoto natin at inappoint, kinukonsider po silang public officer. One very good example, sino? Raffy Tulfo. He's a public officer. Elective. Ngayon, subparagraph A, persuading, inducing, or influencing another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulation duly promulgated by competent authority. Now, yung pagpapadisburse ba ni Raffy Tulfo nung programa na yon, nung event na yon, was that lawful? Is Raffy Tulfo a competent, no, while he was in, no, sa kanyang programa? Competent authority ba siya? Sa pagkakaalam ko, para magpa-disburse ka ng ganun, korte lang ang pwedeng mag-release ng order.
no? Walang unlawful activity na nangyayari doon sa lugar na yun. Okay? And again, even if he is an elective official, he is a senator, he is not the competent authority. Hindi po siya judge. Not even a lawyer can order something like that. Or an offense in connection with the official duties of the latter. Or allowing himself to be persuaded. See? Or allowing himself to be persuaded, induced, or influenced to commit such violation or offense. Diba? Hindi na tayo lalayo eh. Perfect na perfect eh. Yung nakita natin dito sa video ni Teacher Mark, kung babalikan natin, Bawal nga sa batas, Rafi Tulfo. Hindi gagawin nung mayor yun sapagkat siya yung babalikan. yes, hindi talaga gagawin yon ng mayor dahil alam niya ang tungkol dito. 'Di ba? Alam niya yung tungkol dyan. Kung halimbawa, no, inutusan siya ni Rafi Tulfo, gawin mo tong pinagagawa ko sa'yo. Excuse me. Ginawa to ng mayor. Oh, sinong kawawa? E di yung mayor. Pwede siyang kasuhan nung hindi na mabatid. 'Di ba? Si Rafi Tulfo na rin na nagsabi. I don't know if the husband or the partner a lawyer daw. Tingnan natin ano ba ang penalty ng Section 3. Okay? Section 9, penalties for violation. Any public officer or private person committing any of the unlawful acts, omission enumerated in Section 3, 4, 5, and 6 of this Act shall be punished with imprisonment not less than 1 year, nor more than 10 years, perpetual disqualification from public office, confiscation or forfeiture in favor of the government of any prohibited interest, unexplained wealth manifestly out of proportion to his salary and unlawful income or other lawful income. Sorry. Any complaining party at whose complaint the criminal prosecution is initiated shall, in case of conviction of the accused, be entitled to recover in the criminal action without with priority over the forfeiture in favor of the government. The amount of money or the thing he may have given to the accused or the value of such thing. Letter B, any public officers violations any of the provisions with Section 7. So, hindi na tayo kasama yan. So, ito lang. Perpetual disqualification from public office. Kung ma-prove na si Rafi Tulfo at yung police, na-commit nila tong subparagraph A ng corrupt practices of public officers. Ano ang authority ni Rafi Tulfo para magpa-disburse ng isang pagtitipon? Obviously, number one, this is already an outright violation sa isang karapatan ng tao under her Bill of Rights. Wala kang pinangahawakan, Rafi Tulfo, maliban sa mga reklamo na ibinabato sa'yo o dinadala sa'yo ng mga complainant mo. Nandun tayo. Gusto mong silbihan yung mga nagko-complain. Gusto mong solusyonan ang complaint. Pero dumaan ka sa tamang proseso. Pati ang NBI nadadrag dito sa issue na to.
Iba ang sinabi ng NBI, iba ang sinasabi mo sa programa mo. Pati ang NBI nadadamay. 'Di ba? Parang nga sa'yo incompetent na ang PNP eh. Gusto mo ba pati sa mga mata namin maging incompetent na rin ang NBI? Ako, I personally have, no, interaction. Have kasi may kaklase akong pulis. Ilan ang kaklase kong pulis? Ilang beses ako nagpunta sa mga police station. Hindi ko kailangan ipakilala kung sino ako. Kung ano ako or what. I was treated very well ng mga pulis sa loob ng mga police station. Pero pagdating kay Raffy Tulfo, yan. 'Di ba? Hindi ba niya alam na yung pinagagawa sa kanya ni Raffy Tulfo is under Section 3, subparagraph A? Pobreng pulis. 'Di ba? Oh. There was this one case, no? This is about grave abuse of authority. Ano ba ang definition ng grave abuse? Under dito, finding of the charges, no? Andito yung mga definition. The complainant charges respondent of oppression. Okay? Grave abuse of authority and conduct and becoming of a public official. Yung ginawa ni Raffy Tulfo dyan sa video na yan, ito. Oppression has been defined as an act of cruelty, severity, unlawful exactions, domination, or excessive use of authority. Abuse means to make excessive or improper use of a thing or to employ it in a manner contrary to the natural or legal rules for its use. To make an extravagant or excessive use as to use one's authority. It includes misuse. The word grave as modifier in grave abuse of discretion, which is acting to grave abuse of authority, means wanton or capricious. So in a nutshell, sabi nila dito, grave abuse of authority may thus be defined as the use or misuse of one's authority in a wantonly and capriciously excessive or extravagant manner contrary to the natural or legal rules for its use. Diba? Conduct and becoming of a public official means that the conduct of a public official which has a greater tendency to destroy public respect. Hello. Kayo na tanungin ko, tama ba yung ginawa ni Raffy Tulfo dito sa isang ina-accuse pa lang na si Nina Mabatid? 'Di ba? Kayo na tanungin ko, tama ba 'yon? Tama ba 'yon na siya mismo ang maghusga doon sa tao na wala nga siyang pinanghahawakan na kahit ano laban doon sa tao? In the first place, Raffy Tulfo is not even, no? Yung taong naagrabyado nung Nina. May lumapit lang kay Raffy Tulfo at nagreklamo sa kanya. Meron ba akong nami-miss na part? Was there a moment na pinatawag ni Raffy Tulfo diyan sa programa niya at pinag-explain niya yung Nina? At tinanong niya yung Nina, no? Kung totoo ba tong mga to? Wala pa po ako napapanood. 'Di ba? So ito bang sinasabi ni Raffy Tulfo rito, masasabi mong totoo kung isang parte lang ng storya ang pinapakita niya. Hindi ko sinasabing kampihan mo si Nina Mabatid, pero sana igalang mo ang kanyang karapatan. 1, na-violate nyo ang Bill of Rights niya. 2, akusado pa lang yung tao. Hindi pa nga siya accused ng korte.
tayo pa lang nag-a-accuse sa kanya. We are not even the competent people, no? We are not the competent authority rather. Para sabihin, na oo, nag-scam yan eh. Oo, nagnakaw yan sa amin eh. Oo, estapador yan eh. Ang naniniwala lang sa mga chismis at haka-haka ay yung mga taong tinatawag nga daw nila na walang bait sa sarili. Imagine mo, bigla mo nang kinampihan yung mga nagreklamo. Hindi lahat na nagrereklamo sila yung naapi. Maraming beses na sa programa ni Raffy Tulfo, kung sino yung nagrereklamo, sila pala yung gumagamit kay Raffy Tulfo. Di napapasama pa yung programa ng RTIA. Ginagamit ka lang ng mga taong wala namang legit na na reklamo. Sana ang ginagawa ni Raffy Tulfo para safe siya. Pag may lumapit sa'yo, Raffy Tulfo, tanungin mo kaagad, may reklamo na ba yan sa barangay? Wala pa po, punta muna kayo ng barangay. Ngayon, kung hindi maayos ng barangay, saka mo entertainin yung mga reklamo na yan. 'Di ba? Dahil ibig sabihin, itong mga barangay officials na to, hindi nagagawa ang trabaho nila. Halimbawa, may lumapit sa'yo. Kinasuhan ko na po, nasa korte na po yan. Yung mga ganyan, Raffy Tulfo, dapat ina-advise sa'yo ng mga abogado mo na hindi nyo pwedeng entertainin ang mga ganyan pag may kaso na. Dahil na-violate nyo po ang sub judice rule. Ang sub judice rule, hindi yan nag-a-apply sa mga abogado lang o kaya sa mga justices o sa mga judge. Nag-a-apply po yan sa lahat. 'Di ba? Imaginein mo. Nadadrag na ang NBI dito sa kwentong to. Yung kaso pinapalabas, yung complaint, no? Yung reklamo pinapalabas kaagad na kaso. Tapos gagamit pa si Raffy Tulfo ng isang opisyal din na gaya nito ni Captain Calamba. Hindi ko naman maintindihan, no? Bakit naman nagpagamit? Hindi ka pumayag yung mayor tapos ikaw pumayag. Di kalaboso ka rin. Gaya nga na sinabi ko, no? Kung talagang inosente ka, Miss Nina Mabatid, no? Do a legal action against Raffy Tulfo and the police officer. Doon naman po, no? Ito baka sabihin nyo naman, inaano ko si Nina Mabatid. Doon naman po sa may mga problema kay Nina Mabatid, mag-file po kayo ng proper complaint. Diba? Mag-file po kayo ng proper complaint. At hindi lang sana kayo nagfa-file. Ituloy nyo yung reklamo nyo. Ituloy nyo. Gawin yung kaso. Kung talagang manluloko tong si Nina Mabatid, ipakulong nyo. Paano nyo gagawin yun? Paano mangyayari yun? Kung wala nangyayari, doon sa mga kino-complain nyo. Natural lang na mag-counter si Nina kung sasabihin niya na sinisiraan nyo siya. At the end of the day, kung totoo naman yung sinasabi nyo, di ma-acquit kayo. Ganun lang yan eh. Paninira ba yung pagsasabi nyo ng totoo? Hindi. Guys, ang pino-point out lang natin may mga proper, no? May mga proper and competent authority ang mag-handle ng mga yan. Tingnan nyo yung ginawa nyo. Isang police, hindi ko alam kung na-intimidate ba to kay Raffy Tulfo, nalagay pa sa alanganin ng karera niya. So, yun lang. Maghablahan kayo. Kung may mga pinanghawakan kayo laban sa isa't isa, maghablahan kayo. At sana hindi natin tinitolerate yung mga ganitong gawain ni Raffy Tulfo. 'Di ba? Ilang tao ba ang kailangan nating antayin, no? Magpakamatay dahil sa sobrang kahihiyan na yung pamamahiyang ginagawa ni Raffy Tulfo. Para lang matauhan tayo na yung sistemang ginagawa ni Raffy Tulfong ganyan, hindi naman talaga nakaka-resolve ng problema.
may instances na nagiging cause pa ng isang kamatayan ng tao. Nasasanay tayo sa mga ganitong klaseng sistema. Maling-mali. 'Di ba? Imaginin mo, kunin yung mic. Kasi si Mayor, utusan malaki yung bre. Megaphone. Okay, nasa mikropono na. Diyos ko, Lord. Ba't ka nag-yes, sir? Kapitan. Sabi mo sana, hindi pwede, sir. Baka ma-libel tayo niyan. Po kayo, Captain? Yes, sir. Okay, pakisabi ng Captain, ako po si Rafi Tulfo sa Wanted sa Radyo. Live po tayo ngayon. Sinasabi po ni Senator Rafi Tulfo na itong segment na to ay mayroon ng reklamo sa organizer nyo. Mayroon naman sa mga kaso sa... Ayun lang. Patay tayo dyan, Captain. Wala pang kaso. Putik yan. Good luck. Patay tayo dyan. Wala pang kaso. Wala pang maski ano. Tapos sinabi mo. Sabi mo, Kapitan? Yung segment na to ay mayroon ng reklamo sa organizer nyo. Mayroon naman sa mga kaso sa... May reklamo na sa organizer nyo. Mayroon na siyang kaso. Alam mo, pwede pa tong kasuhan si Rafi Tulfo ng economic sabotage. Sa totoo lang. Ang dami pwede ikaso dito kay Rafi Tulfo. Diba? Reklamo, ginawa niyang kaso. Ito talaga namang matatakot ang mga tao niyan. Diba? Meron pa ang part dito eh. Parang willing daw magpautang itong si Nina Mabatid ng 1 million para magamit daw as show money. Imagine mo, tinutulungan ka na ng tao. Pinapautang na nga kayo. 1 million yung pinag-uusapan natin para lang maka-alis kayo. Issue rin sa inyo. Di ba parang nakakatawa? Pag naririnig ko yung value na sinasabi. Kasing laki ba ng 1 million? Guys, alam nyo ba, napakabigat ng requirement kung pupunta ka ng Canada. Ayaw nyo mag-agency gaya niyan? Pwede naman eh. Pwede naman. Tsaka kung halimbawa, ang dami niya ng reklamo at hindi naman nagpo-progress yung reklamo na yan o yung kinakaso nyo. Di ba dapat nag-iisip na tayo? Ano yung kulang sa inirereklamo natin? Diba? Ay. Tsaka typically client na pwede kong maisip dito, no? Oo, may pera kayo and all. Pero, actually, yung family na yon na nakita dun sa video, diba? Yun, tanungin nyo agad yun. Kung legit ba na napaalis sila through the agency? Visa is an accommodation no matter how we coach our clients. As licensed travel operator, no matter how many documents we submit, if the client is not qualified as per their assessment, wala kang magagawa. Exactly. Yeah. Nahirap. O ito. Natanungin nyo itong mga taong to. Ano sabi nito? Wait, pakinggan natin. My name is Crystal Joy Maandig. I'm 39 years old. I was a virtual assistant back in the Philippines. We started our Canada journey last November of 2021 and we received our visas last August of 2022. And now we're here reunited with my husband. We arrived here in Canada September 7th of 2022. So now I'm already working. My kids are already going to school.
And we're so much grateful that our dreams came true of coming here to Canada. Our message to all of the rest of the applicants, just have faith, and God will do the rest. And I'm pretty sure your approval will come soon. So thank you so much to all the employees for making our dreams come true. Thank you so much. Opportunities abroad. Bye! Alam mo, another thing na gusto ko lang din emphasize sa inyo. Alam nyo ba, kung talagang may application na kayo na sinasabi dito ni Nina Mabatid, pwede rin naman kayo mag-check sa sa Canadian I think Canadian immigration dito sa or rather immigration embassy. You can ask them, meron po ba kaming file, meron po bang application na ganito na naka-file dyan ngayon? Ganun lang, hindi na may hocus-focus yan itong taong to eh. Ginagawa ko rin yun pag nag-a-apply ako. Tumatawag ako sa embahada dahil meron silang sarili nilang immigration doon na ng mga visas. I just like to follow up this. Oh, kung sabihin meron, di kalma ka. Kung wala, di ka, questionin mo yung tao. Diba? Kailangan mo nindang magtanong. Ngayon, pag wala naman sagot, edi pull out mo yung application mo. Ganun lang naman yun eh. Oh. You're just using their service. Tinutulungan lang nila kayo. Yung mga gaya ng business ni Nina Mabatid, it's just like any other agencies. Tinutulungan lang din nila kayong magka-visa. Ako, nagpa-process ako ng visa. Pa Dubai. Pero ginagawa ko lang yun sa mga kaibigan ko. I don't entertain strangers. No? Dahil ang laki-laki ng patong ng visa rito ng papunta ng Dubai, nakakagulat, nakakalaki ng mata. Ina-assist ko yung mga kaibigan ko. But what I do, dinadirect ko sila dun sa nagre-release ng visa. Para sila na yung nagtatransact. Hindi ko pa pinagkakitaan yung mga kaibigan ko. I don't make money out of helping. Kaya alam ko yung pakiramdam din ng isang tao, like halimbawa, gusto mo magka-visa. Gusto mo muna ng Dubai. Kaya kitang tulungan. Kaya kitang i-assist. Diba? Pero ang number one requirement ko, dapat kilala kita. Diba? Bakit? Bakit kailangan kilala kita? Kasi gusto ko na wala akong magiging problema dahil tinulungan kita papunta ng UAE. Malay ko kung anong gawin mo sa UAE tapos ako pa yung mapasama din. Ganun lang din yun, guys. Meron ding accountability yung mga na yan. Pag tumulong ka, siguraduhin mo hindi ka rin sasabit. Ganyan lang yun. Mahirap talaga yan. Mahirap pumasa, guys, when it comes to visas. Lalo dun sa mga first world country. Hindi naman tayo katulad ni Rafi Tulfo na baka naka-blue visa, di ba? Blue passport yung ibig sabihin dyan ni Teacher Mark. Sabi ni Atty. dito, nauto. Kaya nga, Atty. patay si Captain yan. Actually, dalawa silang dyan pwedeng makasuhan Ibinta po ay mayroon ng reklamo yung organizer nyo. Kaya naman sa mga kaso sa Hong Kong iba. Imagine niyo public yan. Na-public yung video na yan. Diba? Ganun lang yun. Miss Nina Mabatid, I challenge you. If you are really an innocent person, I challenge you. Diba? Huwag mong hayaan na ginaganito ka ng mga politikong gaya ni Rafi Tulfo. Bigyan mo rin ng lesson yung yung captain na yan, si Calamba. Gumawa kayo ng sulat, no, kay PNP Chief Acorda. Sa ginawa, mag-file kayo ng administratibo at saka ng sa ombudsman. Kung pasok nga tong si Calamba. Otherwise, kasuhan nyo sa regular court yan.
At doon naman sa mga sumisigaw na biktima kamukha yun na ni Nina Mabatid, pag-file kayo ng maayos na reklamo. Pati pursue nyo yung kaso. 'Di ba? Kasi hangga't hindi nyo makasuhan yan, si Nina Mabatid, she will remain innocent. And definitely, yun lang maganda pag nasa korte ka eh. May totoong resolusyon sa problema mo. Hindi yung pang-views ka lang. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Yan, i-review nyo na rin po yung RA 3019. No? Or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Maganda na nalalaman natin to. No? Actually, may nagsuggest lang sa akin na pwedeng pumasok yung ginawa ni Idol Rafi dito sa Anti-Graft and Corrupt Practices. Diba? Ngayon, ang mangyayari na dyan, tignan natin kung sinong inosente sa dalawa. Si Rafi Tulfo ba? Na tinutulungan niya lang ang biktima nito ni Nina Mabatid? O si Nina Mabatid ang inosente dito? Dahil tinutulungan din niya yung mga taong lumalapit sa kanya na gustong mag-abroad. Tapos pag hindi na paalis, pikon, gawa ng issue. Diba? Not unless kaya nilang ma-prove na estapadora nga tong si Miss Nina Mabatid. Diba? Yun lang yun eh. Bye guys!